First Chronicles chapter number 4. At datayon ti maudi nga segment, iti lesson tayo, the life and prayer of Jabez. First Chronicles chapter number 4, verse 10. Okay? Nasubrahan sa ni Emit ng antay pizza di kalman. At napugsat nga dagos si violin na. First Chronicles chapter 4, verse number 10. Everybody, starting in verse 9, basahin natin ng malakas. Ready? Read. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Panginoon, we come before you with thanksgiving and praise. Amin nga adda kada kami, nagtaod ken ka, ket amin aramaten mi nga para ti pakaidayawam. We are here as your people, saved, organized body of the Lord Jesus Christ. Na dumaduma ti ayan ti tunggal maysa, but through the live stream, we are one in spirit and in truth. Amen. And we are here not only to worship you, but to learn the scriptures. Bendisyonam Apo, dito iburay ko nga mensahe, sapay ko ta mangibati ti permanente nga marka, iti biag tunggal maysa kada kami. May we listen intently, receptively, kadagawid kami nga dakoma realization ti biag mi out from this message today. Use your servant mightily in Jesus' name and for His glory alone. Amen. You may be seated. Okay. Jabez, the name Jabez means sorrow. But praise the Lord, why we are learning from this passage today, saan nga maiga po itinagan na, ngem maiga po iti kararag na. Regardless of what your name is, what is really important is your prayer life. It's your prayer life that truly defines you, not your name. Let me say that again. It is your prayer life that defines you, not your name. Tatinagan nga Jabez, ti kayat na nga sawon, ladingit, kensen naay. Ngem haan nga nagbalin nga naladingit, ti biag ni Jabez, gapo iti kararag na. His prayer was divided in 4 vital ingredients. Are you listening now? Okay, ano ti umunang ingredient di kararag ni Jabez? Bless me indeed. Who wants the blessing of the Lord? Now, naadal tayo nga dating nga kararag for blessing is not the prayer of a materialistic person. No materialistic ko na tayo, ti Diyos na ket kwarta na inmaterialan ken kinabaknang. The Lord is not delighted to answer or listen to the prayer of a materialistic heart. No makita ti Apo, nga tapusom kakabsat, ket sabali ti turong na, ken sabali ti Diyos na, hanadinggen takararag mo. Ngem no makita ti Diyos, nga day tatarigagay tapusom, ket saan nga maipuon ken ka, no di ket maipuon ken kuana, mainaig ti panagserbim ken kuana, maragsakan ti Apo nga dumngeg, ken mangsungbat kadayta kararag mo. In other words, you cannot take God out of the picture. Nakita yung nga dating nga prayer, personal prayer, ngamahan nga selfish prayer. Let me say that again. Dating nga kararag ket personal prayer, kararag iti maysa nga persona, ngem saan nga managing bubukudan a kararag. Many times, our prayers are selfish. Awan sabali nga panggep ken ramon nanudi datay laeng.
But though Jabez prayed a personal, bless me, enlarge my, it's a personal pronoun, thine hand be upon me, keep me from evil, personal prayer, but it was not a selfish prayer. So kada tayong anak ti Apo kakabsat, masapul nga masursuro tayo, ti agkararag nga saan nga managim bubukudan. Let us learn to pray personally, but it shouldn't be a selfish prayer. Because when Jabez prayed, bless me indeed, he was not only thinking of himself, but the people around him, especially his family. So, umuna nga kararag na bless me indeed, may kadwa, anat kararag na? Enlarge my coast. Well, this applies to many things. If you're a businessman, Apo, palawaem ti negosyo. Di ba? But this is not doing it illegally, but this is doing it God's way because God cannot bless it if it is not His way. Hana mabaling nga grant iti Apo, ti dawat mo, no saan nga aprobado king kuana? Thy hand be upon me. That means God's approval. So when you have the approval of God, okay, nothing will be impossible for you. We are on the last part. I would like to show you why deti may kaupat nga prayer ni Jabez wrap things up when no isu kakabsat ti pinaka-final. How come nga na isut inyo nana? Isut inyo di nakakabsat. Why? Because the prayer of Jabez is a progression. Everybody say the word progression. Kasla agdan kakabsat, hamo makalayat di jay highest pangal no di ka mangrugi di umuna. So deti kararag na kakabsat, no binsiren nyo pangal. Ti mo na nga kararag na bless me indeed. Why? Deta ti pagrubwatam. Kasano kag negosyo no awang kapital mo. Kasano kag mula no awan bukel nga itukit. So ti pagrubwatan tayo kakabsat, blessing ni Apo. And that reminds us, nga no anyaman tinaragpat tayo ti panagbiag, hantay mabalin nga agpangas ka nagpanakkel, kasi tinagrubwatan tayo, ti Apo. Is it clear? Alangan kakabsat, self-made man ka. May kagtilubong nga siksika. What are you? Evolutionist? Big Bang Theory? Then you believe you came from monkeys. I don't believe that. We all came from God. Pinarswana tayo ni Apo Diyos. Going back to the three major questions of life. Who am I? Where did I come from? Where did I come from? Why am I here? Where am I going? Those three questions. Alam nyo, pag nire-raise ko yan, nakukulikot ang utak ng mga intelihente. Bakit? Sapagkat walang ibang librong makakasagot ng saan ako galing. If you depend on biology, sabi nila, galing ka sa unggoy. Why am I here? Ba't ka narito? Only the Bible can answer that. Why are you living anyway? Why are you existing? Why is God giving you life? Only the Bible can give answer. 3, where am I going? Because we all will die. Mamatay tayo lahat eh. And there is afterlife. If you do not find the answer to these 3, you're not living, you're only existing. Wala, nothing ang buhay mo. O, di ba? Kaya mga kapatid, napakahalaga ngayon na maunawaan natin kung sino ang Diyos. Nagrubwat iso na bless me indeed. Ngem deto'y kakabsat, hanggang nagpatingga ti bless me indeed, anak ko nana, enlarge my coast. You can look at this man, he is a man who is very dynamic. Tika na sa unti, dynamic kakabsat, powerful man ito. Hindi siya tamad, hindi siya slow foot. Kagaya siya ni Pastor Jun, fast acting, fast face. Iniisip mo pa lang, nandun na siya. You could not be a man who expands if you are not smart enough to do it. But God gave him that wisdom. Kaya sabi niya, enlarge my coast. Mabalin mo ka di nga padakkelan ta negosyong kakabsat no awan laing mo. Awan na, deta lang negosyo mo, di ka mapag-boom. Na yunampay, papatayin mo ang sarili mo. Kaya itong panalangin na enlarge my coast is like a prayer of, Lord,
Give me multiple dozens of branches. If you cannot even manage one business, how can you manage 2 or 3 or even a dozen? Matindi ang taong to. Powerful siya. Napapansin nyo ba? Ito sinasabi ko sa inyo. Bakit? Kasi para you learn how to pray the prayer of Jabez. Who among of you are praying the prayer of Jabez? You should. Hindi para sa inyo, para sa ministry. Biruin mo kung Brother Ruby, kung ikaw ang may-ari ng Unitap. Sister Joanne, kung kayo ang may-ari ng Unitap, anong ibig sabihin nun? Kung materialistic ka, edi ang yaman ko. Pero kung alam mo ang mission mo, maraming masisave. Marami tayong madadala sa Panginoon. Mindset. Isipin mo kung kayo may-ari ng Unitap, sino sa inyo ang dumaan na dyan? Ako, dumaan lang, hindi pumasok eh. Tita Beng, pumunta ka na? Sino? Pumunta ka na? Ay, grabe talaga. Hindi pa huhuli si Tita Beng kahit kailan. Kada kayo ngagbuy-buy at Zoom, sinot na pa na nagpa-share the Unitap? Ayoko eh, ayoko sumabay. Daming tao. Next month na. Pag wala ng tao doon. Ganyan lang yan, hype lang yan eh, di ba? Eventually, wala ring tao dyan. Okay, ewan kung open ngayon. Open ba? Bukas? Nadaanan nyo bukas? Maraming tao? As in, Sunday eh. Imagine mo kung Baptist ang may-ari ng Unitap, member ng HBBC. Ilan ang empleyado dyan? Pwede bang manalangin kayo ng ganon? Mga kapatid. Pero gaya ng sinasabi ko, kinakailangan, blessan na katiapo tit, wisdom kan talent to handle that. Kita nyo the prayer of Jabez, very practical. Very practical. Okay, going back. Kung halimbawa si Brother Ruby ang may-ari ng Unitap, sabihin na natin, 200 ang empleyado. Kada Lunes may Bible study dyan. Kasi bakit? Jabez Kristiyano believer of Jesus Christ. Kada umaga may panalangin. Lahat ng security guard, meet all the people. Mag-pray muna tayo bago magsimula ng trabaho. Sa hapon bago mag-uwian, mag-pray tayo. Hello? Out of 200, kung may 20 nagtubo di bukulti sa utiapo, meaning they will remain. Kasi talagang nag-sink in ka the quality gospel. Lumago sila sa pananampalataya. Imagine that. Kung sa galing ni Brother Ruby, sabi niya, magsisimula pa ako ng Unitap sa Tugigaraw. Kakalabanin ko yung bagong SM doon. May bagong SM sa Tugigaraw. Magsisimula pa ako sa Apari. That's his prayer. Enlarge my cause. Bakit ang mga walang Diyos nakakaisip ng ganon? Tayo hindi. Mga kapatid, usaron nyo aming ngalaing yung dumiskarten para ti Apo. Wag lang sama-sama. Didiskarte ka na rin lang, gamitin mo na sa kabutihan. Sa tama, sa katwiran. Wag sama-sama. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Young people, are you listening to me? Bata pa kayo, dapat mahasa kayo ng gusto. Alright. No, let's go. So, enlarge my cause, thy hand be upon me. And then, finally, he said, ito na. Sabi niyang ganyan, that thou wouldest keep me from evil. Yan ang ating topic. Keep me from, bakit kanyo? Ano ba to? Pastor, ano to? Why is it that when you are already blessed, and you are growing, and God's hand is upon you, kailangan mo pang ipag-pray, Lord, keep me from evil. What evil should God keep you from? Yan ang aking sasagutin. Ana adakes, iti kasapulan nga pangiliklikan ni Apo Diyos kada tayo. Take note hindi to prayer ng tamad. Kung tamad ka, parang useless mag-pray, keep me from evil. Bakit? Your being lazy itself is already evil. Kaya ang prayer mo, Lord, keep me from this evil of laziness. Prayer to ng masipag na tao. Prayer to ng tao na nagagat ng trabaho. At dahil sa kanyang kasipagan, pinagpapala siya ng Diyos, pinauunlad siya ng Diyos, ito ang kanyang pinag-prayer. Huwag niyong kakalimutan ipag-pray ito pag pinagpapala kayo ng Diyos. Why? Because the more you are blessed, the more you attract evil to come. Evil friends, evil people,
evil temptations. When you are in power, when you are in position, when you are in a pedestal, the more you attract evil. Eh kung wala ka namang ginagawa para sa Panginoon, hindi ka naman pinapakialaman ng dyablo eh. Di ba? Kung on and off ka lang sa gimong, sabi ng dyablo, hayaan mo yan. Walang significance yan sa gawain ng Diyos. Ang pupuntiryahin ko, yung pastor, yung mga key people, yung mga men na masipag, titirahin ko yan. Pero kung tamad kayo, wag nyo nang isipin mga kapatid. Don't ever think about it because the devil will never dare come against you. Why? Wala ka namang kwenta eh. It makes sense? Does it make sense? Oh yes. Do you believe that there is a real devil? Then if there's a real devil, we are in war against the devil. Kaya mga kapatid, itong prayer na ito ay para sa HBBC. Bakit po? Sapagkat ang HBBC napakasipag. Akalain mo, Sunday, agawit ti alas 11, kapangpangal daw tayo pelang kakabsat, kay warwar sa buggong, umay tayo man dito yan. Anong gagawin natin? Mag-outreach na naman tayo mamaya. Oh. Yung mga hindi nag-amen, hindi sumasama yan. Hello? Oh, wala tayong celebration mamayang gabi kahit birthday ni Sandro. Bukas ang celebration. So iniimbitahan namin lahat ng mga ministries natin. Dito tayo magaling. Amen? Kain tayo bukas dito, alas 6 ng gabi. Okay? Amen, Sandro? Ayan. Alright. So tomorrow night, celebration. Okay, let's go back. Okay? Inuulit ko, kung tamad kang Kristiyano, hindi ka seryoso sa Bible, hindi ka pinapansin ng dyablo. Pero kung gaya mo si Jebes, pinagpapala ng Diyos, pinauunlad ng Diyos, nasa kanyang kamay ng Diyos, aba, ikaw ang minamanmanan ng dyablo. Pumunta ka sa kanyang presinto, number 1 ka sa wanted list niya. Number 1 ka. Bakit? You are a threat to His kingdom. Pero kung ikaw ay hindi rin threat sa kanyang kingdom, maybe you're on His side. Magkasama kayo. You are an accessory of the devil. Bakit nandun tayo? Wala tayo dun, di ba? Kaya nga sabi ko, ang prayer of Jebes para sa HBBC, mga kapatid. Para sa atin yon. Kaya inanyayan kong bawat isa sa atin, paski na kayong nanonood, kadagay nga data abroad, to please pray the prayer of Jebes for HBBC, for the pastors, for the patriarch, for the key men, for everyone. Why? Because we are being blessed. I do not say that to brag. I say that because it's reality. To drive my point na ano, kung si Jebes ay pinagpala, pinaudlad ng Diyos, pinagpray niya, keep me from evil. Yan, dahil ti dapat prayer tayo para ti HBBC. Apo, proteheram, ni pastor, da kami amin, kadigiti amin nga dakes. Amen po ba? Amen. Will you commit yourself to daily pray for HBBC? Amen. For pastor? Bakit? Ano ba ang mga evil na hinaharap ng HBBC? Evil na haharapin mo kung kagaya mo si Jebes. Anong haharapin mo? Eto sila, tatlo. Number 1, Psalms 23:4. Open your Bibles to Psalms 23 verse number 4. Okay? Ito na. Sabi ni Psalmist David, the Shepherd Psalm, ang Psalms 23 is also known as Shepherd Psalm. Sabi rito, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Remember, itong taong ito, he is a follower of the shepherd. Simulan natin sa verse 1. Kita nyo pa lang di background na, hindi siya yung tao that was picked from nowhere and then begin to pray, Lord, keep me from evil. Ay, hindi po. Meron pong konteksto ang taong to. Ang konteksto niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun pala, tapat. Tapat ang taong to. Matuwid. Committed, hindi committed. Naunawaan niyo ba? Ngayon, kung tapat ka sa Panginoon, you will surely attract evil. Because you get the attention of the devil. If you are shining on the Lord's side, the camp of the devil will what? Notice you. No si kakat agigro, nagagamit ka ng Panginoon,
nagsashine ka sa ministry, mapapansin ka ng dyablo. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Sumusunod siya sa shepherd. Kung saan ang sinabi ng shepherd, diyan ka kumain, diyan siya kakain. Hindi po siya yung sa kanyang sariling kagustuhan lang nabubuhay. Karamihan ng tao, sa sariling kagustuhan lang nabubuhay. Ang pangit ng Diyos nila. Bakit? Sila Siya ang Diyos niya. Di ang pangit yun? Ang Diyos natin, beautiful. Diyos ng Biblia. Kaya sabi rito, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Sino daw po ang nagre-renew sa kanyang buhay? Panginoon. He leadeth me in the paths of righteousness. Hindi siya galit sa matuwid. Hindi siya allergic sa matuwid. Paggugustuhan at kinalintig. He's a man of the truth. He's a man of righteousness. That's the man that follows the Lord. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. And yea, though I walk, eto na, dahil sa kanyang pagiging matuwid, at nasa panig siya ng katwiran ng Diyos, ito nang sabi niya, kahit pa ako'y lalakad, ayun, yun ang kwento. Hindi yung kahit sino pinag-pray na lang ng ganyan, Lord, keep me from evil. Ay, hindi po. May konteksto to. May kwento. So dahil sa kanyang buhay, gaputi biyag na kakabsat nga nalintig, siyempre matapang to, di ba? Matapang. Bakit? Nasa panig siya ng totoo Alam mo, pag nasa panig ka ng totoo, ma-attract mo talaga, magiging viral ka. Okay? Especially ngayon. Kaya sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Alam mo ang ini-imply dito, mga kapatid? When you are in righteousness, when you are walking with the Lord, pag sinusunod mo ang Diyos, maraming darating na kasamaan na gigiba ng iyong courage. Ano Tagalog ni courage? Tapang. Gigibayin ang tapang mo. Kahit pa sino kang matapang, gigibayin yan. Pero anong sabi niya? I will fear no evil. Evil in this passage speaks of distress. Distress and difficult times of life. Now, what is distress? Di kayo nasa unti, distress kakabsat, extreme anxiety. Sino kada kayo kakabsat, iti adda parikot na nga madama. Tayag naman ti imana. Wow. Don't you feel at times nga ti parikot mo not only will discourage you, but also what? Demoralize you. Bigla mong naiisip, ayoko nang mag-church. Ayoko nang magpatuloy. Naunawaan nyo ba? Why? Because the devil will come to oppress you. Amo it oppress? Where you get the word press? Oppress. Tiraan na kakakabsat, digiti agkakariga taparikot ken problema ti panagbiag. Puspusin na ka ni Satanas. That's evil. Kaya pala, sabi ng mga iba, tingnan nyo marami tayong naririnig na testimony at this is reality. Among pastor, apay nga ta, nanipo di umayak di ta baptist, imadut problema. Hansamat usto ta imayak. Mas matakot ka pag hindi ka ginagalaw ng dyablo. Wala ka sa katotohanan, panig ng totoo. Ngayon, pag nararamdaman mo na pambihira, I feel attacked. Mindset yan. I feel oppressed. I sense. Talaga tirtiranak ni Satanas. You know, when you realize that, you can pray like David, I will fear no evil. Why? Because thou art with me. See, when Shadrach, Meshach, and Abednego, these three are smart three guys. Okay? But they are God-fearing. Matalinong mga bata, pero may takot sa Diyos. At dahil sa kanilang takot sa Diyos, wala silang takot sa king. Di ba sabi nung hari? Ang sabi nung hari, if you do not bow down to the image I made, you will be thrown to the fiery furnace. Ba, tumayo sila, hindi sila nagbow. The king took them, what? Inusig na ida, and what? He judged them and told them, hey,
your sentence. I will throw you to the fiery furnace. At sa grabing galit niya, sabi niya, paiinitin ko ng 7 times. Di tinapon doon. Yung mga naghagis, di gidya nagibeleng kadakwada kakabsat, natayda, nakuripaspas. Apay kakabsat, na heat stroke. Sa init. And then the king, one of the servants said, King, how many did we throw? 3. King, I see 4. May 4 ako nakikita ron. And that person is like the Son of God. You know what? Listen. God may not always deliver you from the storms and fiery processes of life, but He promises He'll be with you. And that's more than enough. Kasama mo siya sa sakit na yan. Kasama mo siya sa problema na yan. Kasama mo siya sa trahedyang yan. Kasama natin Diyos nung pandemya. Praise the Lord. At ano pang pandemyang darating, sana wag na. Pero kung meron man, kasama natin siya. God has promised, I'll never leave thee, nor forsake thee. You see, if you're on the top, you think, kita nyo ginatawag nga successful, they are the loneliest people in the planet. You know that? How did you know, Pastor? Because I talk with them. I read books. They're one of the loneliest people in the world. Huwag mong pangaraping pumunta sa top. You know why? Because when you are in the top, nobody understands you. Ikaw lang. Your subordinates cannot. Do you think a follower can always understand a leader? No. A leader is a lonely person when it comes to leadership. Because nobody. Walang makakaintindi na membro dyan eh. Ganon din mga kapatid pag nasa top. Kaya si Jabez, ganon siya. Kaya sabi niya, keep me from evil. Anong evil? Itong mga discouragements that goes with being what? On the top. Dikiti dumteng nga distress, dikiti dumteng nga panubok. Isipin nyo, yung mga businessmen, sabihin natin mga middle level na businessmen. I'm not referring to Manny Pacquiao or Barry Pagilingan. Talagang mga elite yan. I'm referring to middlemen businessmen. Sinasabi nyo, ang yayaman. Ay naku, hindi. Ang daming utang niyan, mga kapatid. Alam nyo ba yon? Ay grabe, ang laki ng negosyo niya. Ang laki ng utang niyan. Hindi mo alam kung nakakatulog pa yan, mga kapatid. That is the consequence that goes with what? Prosperity and promotion. Inaambisyon mo, naku, saan ang bilyonaryo ako? Ay, hindi mo alam. If you cannot even handle your faith with 10,000 pesos resources, naku, papatayin mo ang sarili mo pag by 1 million ka. Itong prayer of Jabez, progression. Indispensable, hindi pwedeng hindi natin ipag-pray that God will keep us from evil. You see that? Extreme anxiety, sorrow, or pain. Now, what else? This is difficult time. What is difficult time? Challenging and hard times. Nagiti panawin kakabsat nga talagang teko na ni Pastor John na pinasiterm na mapespes ka talaga. Oftentimes, we feel that the tests and trials are too much for us to handle. Lord, this is too much. Di ba? Nasabi nyo na ba yan sa Panginoon? Napadasan yun kakabsat, tinag-question, nga detay dakas kam detay, na ibagam lang ka po, DJ, dagsin jirik nam, apay kastoy. No kaano apo nga, nag-faithfulak ken ka. Kaano nga nag-decide apo nga tay talaga maging seryoso ti pa nag-serve ko ging ka. But ganito, Lord. Minsan talaga, kahit alam mo ang Bible, dumarating ka pa rin sa human limitations, you begin to ask God that question. Not because you don't trust Him, but because you are simply venting out your sorrow and grief. Inilalabas mo sa Panginoon eh. And it's not bad kasi sabi ng Bible, casting all your upon Him. Ang sabi ng Book of Psalms, pour out your heart unto the Lord. Ibukbuk mo, di kita nga dadagsan mo iti apo. Di ba, nagpintas tayo kanta nga kunana, ipan mo, di ba? Ken kwa na, taawit mo, tapno, tulungan na ka. Tapno di ka, dwa-dwa, di na kanto baybayan.
Bantayan na katiin aldaw. On the other hand, let me bring this point. Yan ang kagandahan pag ikaw ay Kristiyano, believer ka ng Panginoon. Kasi alam mo, listen, ang pinagkaiba ng believer na totoo at unbeliever sa Diyos ay ito. Parehas silang pinagdumadaan sa difficult times. Pero sa isang believer, nalaglagan keng kuana kasi am-am muna ni Apo Diyos. Kahit nga mga kapitbahay natin, may problema din yan. Mag-uwi nyo mamaya, di kita karubayo, ato problema na. Di uray ka di, kung natin, napintas negosyo na, dakil ba rin? May problema yan. Lahat ng tao meron. The only difference is, no believer ka, amom ti Bible, amom ni Apo Diyos, nalaglagan pa ng take mo. I will fear no evil. Bakit po? Dahil sa tatlong ito. Una sa lahat, because we learn, letter A, to rejoice in the Lord. Nakita nyo ba yung post ko sa daily devotion natin nung isang araw? Let us rejoice in the Lord during good times. During bad times, still, let us rejoice in the Lord. Philippians 4:4. Tuksan natin dyan. Tignan nyo maigi. Philippians chapter 4. Yan ang kagandahan eh. Di ba? Philippians chapter number 4. Verse 4. Okay? Alam nyo, I am prayerful as I preach, nga may kaitay nga nagdagsen, nagitirik nayo, agawid kay ko mga naglagan. Nga dapelang ta problema, nung nalagan tarik namon. Okay, hana maka-amen ti daduma, nagdagsen talaga ya. Grabe, bigat ng problema nyo mga kapatid. Hindi kayo maka-amen. Philippians 4:4. Okay, the Bible says, rejoice in the Lord, and again, I say rejoice. Okay. Tanong, sino tinangisurat daytoy nga book? The Apostle Paul. Number 2, yan na iti ayan na idiinsurat na daytoy nga letter inside the prison. Go to prison. Go to prison. Sino kadagay din napadasan at nagbisita at balod? Napadasak na paano na yung tapagbaludan? Yung tsak may napadasan na ibalod. Okay? Pumunta ka. Ang kanilang prison house nung araw, hindi po ordinary kasi dungeon. Alam mo ang dungeon, mga kapatid, walang ilaw. Madilim. Tapos yung kanyang mga posas, yung chains niya, kamay at paa, bakal. Hindi makagalaw, nakaupo. Doon siya iihi, doon lahat. Dungeon mabaho. Paano ka magiging masaya doon? Diba? Well, siguro during his break, ewan ko anong ginawa, ginundawayan at nagsurat. Alam mong sabi niya doon sa church? Kasi itong Philippi, burden sa kanya Kumusta kaya si Apostol Pablo? May kinakain pa ba? Kumusta kaya siya? At nalaman ni Pablo that they cared so much for him. They were thinking of him. They were praying for him. And so he wrote back to them. And he told them, hey, rejoice in the Lord always. Can you imagine that? Mga kapatid, saan ka humuhugot? Ang bigat ng problema mo, sasabihin mo pa, maging maligaya ka sa Panginoon. Saan ka humuhugot? Yan ang totoong Kristiyano. May pinaguhugutan. Sabi mo sa katabi mo, may pinaguhugutan ako. Amen ba? May pinaguhugutan tayo. Saan tayo umuhugot ng kaligayahan? In the Lord. Ito pong rejoice in the Lord, hindi po ito party. Sa bali ti ragsak, ken ragsak. Ti ragragsak, party. Detoy, ragsak, it's a deep, abiding, peaceful, blissful, serene joy inside. Who is aware na yung taong ito, hindi po siya parang bata. Among taubing no agbagyo, aglik-kalikap tagalba, katkatawa. Bigla ampay! Because gusto niya makakita ng inililipad na galba. Tuwang-tuwa siya. Hindi po tayo ganun na masaya tayo dahil hindi natin alam yung extent ng problema. Hindi po. Tayo yung Kristiyano na
Aware tayo sa extent ng problema. Aware tayo sa intensity ng problema. But we're peaceful. Why? Kasama ka namin, Panginoon. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego, He goes with us in the fire. Sabi niya, rejoice in the Lord. Ang ganda nung sinabi doon sa Old Testament, kunana, uray hanton nga agbunga ti oliba. Uray hanton nga aganat dagiti dingwen iti taltalon. Kadapi imbangan na jay, agrag uak tulatta iti abo. Bakit po? Bakit, pastor? Kasi ganito, sa Panginoong Jesus, sapat na. In other words, bago pa tayo magkaroon ng kahit anong material na bagay, masaya na tayo sa Kanya. Our source of joy are not material things. Because if that's your source of joy, pag nawala yan, depressed ka. Distressed ka. Pero ang ating source of joy, Panginoon. So kagaya ni Job, we can say, the Lord giveth. Sinong gumawa nun? Sino bang gumawa nung taketh? Sino bang kumuha kay Job ng kanyang pamilya? Sino kumuha kay Job ng kanyang kayamanan? Sino? Sabihin nyo. Pambira, parang radyo yun ha. Sino, mga kapatid? Diablo! Evil ang tawag dyan. Dumarating sa matapat na Kristiyano ang ganon. Dumarating. Kung hindi pa, antayin mo iyan. Darating sa'yo yan. Diba? Pero anong sinabi ni Job iyan? Lumuhod siya sa Diyos. Sumamba. Nung nawala lahat, sabi nga niyan, Sir, lahat ng donkey mo, patay. Lahat ng camels mo, patay. Anong ibig sabihin sa modern time? Lahat po ng negosyo nyo, nagsara. Bankrupt lahat. Pati sa bangko, nawala pera nyo. Sir, I have a bad news. Patay lahat ng anak mo. Ay, pambihira. Siguro sasabihin mo, ilunod ko, tikinabaptis ko. Pambihira, ano? Grabe. Pero si Job, he is like Jabez. He knows God. This is evil coming towards me. He said, I will overcome evil by worshiping God, not by worrying. So he bowed. Nagsamba siya sa Panginoon. So bakit na kayo kakabsat? No ada problema yo, umikilat na makigimong. Bakit? Pag nanatili ka ba sa bahay niyo, malulutas yung problema mo? Hindi rin eh. Pag pumunta ka sa church, malulutas ba yung problema mo? Hindi rin. Pero may encourage ka. Pangalawa, matutuwa ang Diyos. Here is my son. Look, he is suffering, but he still can manage to worship me. Aba, ibang klase yun. Impressive sa Panginoon yun. Makita niyo mga kapatid? So anong sabi ni Job nung nawala? The Lord giveth, the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. Yan ang Kristiyano. Bago pa nagkaroon, meron na siya. Sinong meron sa kanya? Jesus Christ. We are rich in Christ. We are blessed with the spiritual blessings. Oh, yan kung may personal relationship ka sa Diyos. You see that? Rejoice in the Lord. Pangalawa, bakit natin nagagawa na maging matatag? When evil cometh, pangalawa, we hope through His Word. Romans 15:4. Romans 15:4. Anong nakalagay? For whatsoever things were written aforetime. Ang tawag dyan is scripture. Please say scripture. From the word script, sulat. Whatsoever things were written aforetime, Bible yan, were written. Anakanot purpose nga na isurat? Number 1, that we may know how we can have eternal life. Praise God. Hindi doon nagtapos ang layunin ng Biblia. Ang Biblia binigay ng Diyos for our learning. Ibig sabihin, pag hindi ka pa natuto sa Biblia, wala ka pang natutunan sa buhay. Because Bible education is worth more than a college education. I mean, look, what shall it profit a man if he gain the world, including degrees, if he will lose his own soul? What shall it profit? Nothing. So I therefore say, even if you know so much in this world, if you know nothing about the Bible and God, in God's eye, you still know nothing.
Wala pa. Kita mo yan? For our learning, continue. Whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, upang ano, tayo, through patience. Are you patient? Are you always patient? Come on. Sino kada kayo kakabsat, iti atidug ti panagan anos ka? Oh man. Well, anyway, we are talking about evil, no? Problems. That we through patience and comfort, saan daw galing? Saan nang galing yung ating comfort? Sa comforter? Sa bali ti comfortable kun comforted. You may be living a comfortable life. All the conveniences. At the click of your finger, pak, nandyan na. But it does not mean you are comforted inside. Iba yung comforted yung maliliwa ka, sa bali di adaliwliwa ti unag mo, di ba? Sabi rito, that we through patience and comfort of the scriptures, ano ang byproduct ng salita ng Diyos pag binasa mo at pinag-aralan mo, anong byproduct sa'yo? You will be full of hope. Are you full of hope? As in full, hindi nagkukulang. Hindi kulang. Hangad dakurkurang na. Amen. Yan ang Ilocano. The scriptures might have hope. You know, a lot of people today are hopeless. Hopeless na nga, hindi pa alam saan nila matagpuan ang hope. Di ba, duwati klaset na yaw awan? Te amuna na yaw awan nga aware nga na yaw awan. Kunti na yaw awan nga na aware nga na yaw awan. Saan ka doon? At least di aware nga na yaw awan, ay babalik siya. Alam niya kung saan siya babalik. Pero di na yaw awan nga, di na mo nga na yaw awan kakabsa, tuloy-tuloy lang yon. Praise the Lord. Meron tayong pupuntahan. Salita ng Diyos. So again, numadit bagbagiyo, may kailan magiging mo. Baka COVID, pastor, wala na. Amen? Oh, kung talagang mabigat, doon ka sa bahay. Pero may Facebook na. O, di pwede kang manood doon. Pero wag naman yung nakasalsalun at kagad, di ka matlawad, o may makigimo, nakasidaglat yung kapilya. Ibang usapan yon. Ibang usapan yon. Come and listen to the Word of God. No matter, impang ko daily devotion tayo doy. No matter what you face, you can trust Jesus to be your peace amid the storm. Why? Philippians 4, 6, and 7, number 3. We will end here. Talaga hindi ko tatapusin to. Bakit? Masarap eh. Inuton tayo kapsat, diba? Idi ubingat kat no, damang tad Pringles, hindi kat 5 days kanyag di Pringles. Okay. Man-mano eh. Diba? Philippians 4, 6, and 7, ano nakalagay dito? Be careful for nothing. That means do not be worried. Don't be anxious. When evil, dreadful, fearful times come, di ka madanagan. Di ka agdanag. Ibagam ta kaabay mo, di ka agdanag. So, what do you do? But in everything, anong gagawin mo? By prayer. We fight our battles on our knees in prayer and we surely win every time. Amuit pa ng laban tayo, di battles tayo tibiyag on your knees in prayer nga makipagpakaasi ka tiyabo. But in prayer and supplication, panagdawat, with thanksgiving, panagyaman, yun yung ating ingredients of prayer, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Let your requests be made known unto God. During difficult times, listen to me, no adda pagdadaanam ita nga difficult times, it's an opportunity to ask something. Malapit ang puso ng Diyos sa mga nahihirapan na nagpapakumbaba sa Kanya. At anuman ang kanilang hinihiling, nakikinig siya. Ayan o, requests. Lord, this is beyond me. This is bigger than me. But it definitely is not bigger than you. So I'm coming to you.
and I request. Please, Lord. O, di ba? Yan na. Request be made known to God. Anong mangyayari? If you have truly prayed, what's the byproduct of the equation? Verse 7. Anong mangyayari sa verse 7? And the peace of God. Yan ang gusto natin. The peace of God, which passeth all understanding. Han na may explikarte amin na panakaawat, shall keep your hearts. It means that God will put His peace in your heart. At the confidence kang talgad mo, amidst what you face, the trials in your life. So, we can be confident through His peace. So, anaman ti sanggon tayo, natalgad tayo, agtalag ti apo nga ana, iso itimang tudtal na, tulungan na tayo. Let me not be afraid when evil cometh. Detaman ti kararag tayo kakabsat. Put that. Ang kumento ti point number 1 na ya. Iso deto ikakabsat. Point number 1, ikabil mo. As I close, biruin mo yan. Ha? Oh, hindi ako mananalo sa speech pag ganyan. Let me not be afraid when evil cometh. That's what it means to keep me from evil. When Jabez prayed, keep me from evil, it does not mean nga awan trahedya nga dumteng. Hana kahit na sa wen, nga awan problema nga sumangbay. Ikayat na nga sa wen, apo, no sumangbay, hanak kumagdanag. Amen! When it comes, I shouldn't be alarmed. I shouldn't be anxious. I shouldn't be afraid. I should not fear, because I will fear no evil. Let's say it together, let me not be afraid when evil cometh. Awan, mabutang deta boses yung kakabsat. Maminsampay. Lahat kayo dyan na nakikinig, nanonood, sabihin natin ng malakas, go. Let me not be afraid when evil cometh. Maminsampay. Yung parang nagpipreach kayo. Okay? Let the neighbors hear that we are preaching so strong. Okay? Ready, go. Let me not be afraid when evil cometh. Ibagam ti apo deta kakabsat. For thou art with me. The Lord is at my right hand. I shall not be moved. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. If you're a believer of Jesus Christ, your sins are forgiven in the past. You're experiencing a present fellowship with God and a hope to be with God forever in heaven. It's a win-win situation. Wala kang talo pag ikaw ay nasa Panginoon. At ang Panginoon ay nasa iyo. All of God's people say, Amen. Praise God.